Hello, mga taga-barangay Gandang Gising. Welcome back sa Pedro Pecyon Podcast. Bago po tayo dumako sa maikling kwento, ipaalala lang po namin sa inyo na pwede pong i-view sa Wattpad ang istorya. Kung gusto po niyong magbasa habang nakikinig, i-click lang ang link sa description. If at any point nagustuhan po ninyo ang istorya, pa-like, comment, share, at subscribe naman. Salamat po! Bago pa humaba ng parang tanga yung intro ko, umpisa na natin ang Kanina ka pa, ha? Nakakapikon ka na. Totoy de Beta? Hindi Totoy. Alpha. Hindi ako Beta. Oh, eto. Hawakan mo to. Pumunta ka dun. Dun, oh. Dun. Tumayo ka ng diretso. Nag-click ang camera. Susuray-suray na lumapit sa Alpha sa nagkukuha ng mugshot niya. Natalisod siya sa wala bago dumukwang sa computer. Oy! Bakit mukha akong Totoy? Hindi Beno. Si Alpha de Beta. Ako na dyan. Ako na magsa-selfie. Hoy! Mugshot to. Hindi profile picture sa chirper. Bumalik ka dun. Sige pa. Dumiretso ka ng tayo. Humarap ka dito. Dito. Sumunod si Alpha at inililis ang kanyang t-shirt. Mabuwal-buwal na ipinakita ang abs. Ang bungo nito ay nagsiswimming pa rin sa whiskey ni Armando. Nag-click ang camera. Hindi hinagip ng pulis kahit anino ng abs na pineflex nito. Harap sa kanan. Nag-click ang camera. Agad na kinuna ng pulis si Alpha dahil nagbabanta na ang braso nitong mag-flex. Kaliwa. Humarap ka sa kaliwa. Nag-click ang camera. Sige, tapos ka na. Teka, eto. Nakuha nyo na ba yung mga... Hoy! Okay na, nakuha na. Tapos na. Yung susunod, nasaan yung susunod? Isa-isang tinawag ang mga nagrambulang kasama ni Alpha na sina Fred de Alamin, Rudsi de Palamang, at Armando Nakabangon. Noong nakaraang linggo, hindi na makilala ni Fred ang tatlong kababata niya. Taon-taon silang nagkikita-kita at taon-taon may flex. Laging may isang winner at may isang pinaka-loser. Sa tingin niya, ngayong taon, hindi na si Armando ang pinaka-loser. Siya na. Nakatanga na lang sa group chat si Fred. Binabasa ang chat. Ping! Rudsi de Palamang. Ano? Kailan tayo? Ping! Armando Nakabangon. Pwede ko kahit kailan. Meron na tayong inumin. Ping! Alpha de Beta. Ako rin. Game. Kahit kailan, basta wag lang umaga. Nagte-training ako nun. Mali naman na uminom tayo nang di man lang ako nag-jogging. Ping! Rudsi de Palamang. Nasaan si Fred? Hoy! Kailan tayo? Pinagtatatag siya ng 3. Nang mag-ping ng 3 beses ang smartphone ni Fred, nagumpisa siyang mag-type. Tapos, huminto siya kasi hindi niya alam ang sasabihin. Ping! Rudsi de Palamang. Ayan, nagtatype na si Fred. Ping! Rudsi de Palamang. Oy Fred, nakita ko yun. Ba't ka huminto mag-type? Pumalatak si Fred at napilitang mag-reply. Ping! Fred de Alamin. Sabado at Linggo lang kami pwede ni Sita. San ba tayo? Ping! Alpha de Beta. Yun! Kompleto na tayo! Ping! Armando Nakabangon. Tama si Fred. Saan nga ba tayo? Puro tayo kailan? Saan ba? Gusto niya sa bahay na lang namin? Ping! Fred de Alamin. Okay ako dun. Lapit nun.
Ping! Alpha de Beta. Question mark. Ping! Armando nakabangon. Alpha! Kapitbahay ko na si Fred. Bagong lipat lang sila dito sa Pecan Village. Ping! Fred di alamin. Oo, kalilipat lang namin ni Sita nung isang buwan. Nabayaran na kasi namin yung bahay. Ping! Rude si De palamang. Aba, nakabayad nga kayo. Ang tagal niyong nangangabawang nangungupahan ni Sita. Welcome to the club, Fred. Anong pakiramdam? Ping! Rude si De palamang. Anong pakiramdam ng finally homeowner ka na rin? Masarap ba? Ping! Fred di alamin. Oo, thank you. Talagang pinaghirapan namin ni Sita to. Dugot pawis. Talagang iba ang naging samahan namin dahil dun. Minsan, sa hirap iniisip ko, sana sunerte na lang kami. Pero iba pakiramdam pag talagang pinaghirapan mo. Lalo na kung magkasama kayo sa hirap ng mahal mo. Ping! Alpha de Beta. Matindi pre, durog si Ruda. Ping! Armando nakabangon. Ha 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 ha. Lumipas ang ilang segundo nang walang nag-type. Ping! Alpha de Beta. Hindi makasagot si Rud pre. Habang tumatagal na hindi sumasagot si Rud, pasaya ng pasaya si Fred sa pagkakaplex niya. Natahimik si Rud dahil sa sinabi niya. Ang galing niya. Lalong natuwa si Fred sa sarili niya nang biglang tumawag si Rud. Talagang nasa pool niya ito. Pagpindot niya ng green button, nakita niya si Rud. Naglalakad sa beach. Naka-sunglass at naka-shorts. Ang kalahati ng katawan nito ay nasisinagan ng pagkaganda-gandang sunset. Pre, saan yan? Ganadong tanong ni Armando. Tumawa si Rud. Nasa isla ako ngayon. Medyo lonely nga lang kasi kami lang ni Michi nandito ngayon. Ipinakita ni Rud sa camera ang isla. May pagkalaki-laking mansyon na may swimming pool, garden, fountain, tennis court at may courtyard pa. Gaya ng sabi ni Rud, wala ngang tao sa isla. May isla na si Rud? Nawala ang ngiti ni Fred. Matindi! Bakit talaga Rud? Ang ganda naman dyan. Dyan na lang tayo. Sabi ni Alpha. Lalong tumawa si Rud. Kaya nga ako tumawag. Kasi naisip ko ipakita sa inyo to. Baka gusto nyo dito na lang tayo. Ano? Pasundo ko kayo sa piloto ko? Kailan kayo pwede? Mabilis na mabilis pumayag si Armando at Alpha. Si Fred natuyo ang bibig sa inggit. Oh, kahit anong araw daw pwede yung dalawa, Fred. Sabi mo, Sabado at Linggo lang kayo pwede ni Sita. Ano, this weekend? 2 araw. Pasundo ko kayo sa Bernes ng gabi. Sige, pwede naman kami sa Bernes. Sabi ni Fred, lumabas sa ilong. Sige, padala ko sa inyo yung address at mapa ng airport. Kita-kita tayo doon sa Bernes ng gabi. Uuwi rin kasi ko bukas. Sabi ni Rud. Nagpaalam na agad si Fred dahil hindi na niya kinakaya ang flex. Bad trip pa rin si Fred nang ibinaba ang plato ng hapunan niya sa lamisita sa harap ng TV nila sa salas. Kinuha niya ang remote at binuksan ang TV bago kumagat ng ulam niyang chicharon. Nasaktahan niya ang host na nagbabasa ng comments tungkol kay Engineer Bento sa Chirper. Ang comment naman ni Kuya Bro, kung nadiscover ko lang ang GG na motors ng maaga, hindi sana ako na-aresto. Ayaw naman kay Fred di alamin. Tanga lang ang hindi bibili. Nabilaukan sa chicharon si Fred. At hindi masisita ang likod nito. Sabi naman ni Juan, mag-ingat lang ho kayo. Engineer Bento, baka punteryahin po kayo ng mga buwaya. Yan na ilan lamang sa comments ng official chirper ng GG na Motors. Ngayon, mga kababayan, palakpakan natin ang ating pangbansang engineer. Ang kinakatakutan ng mga buwaya. Ang mukha ng engineering sa bansa. Ang inventor sa likod ng bawat kotse ng GG na Motors. Ang ating VIP ngayong gabi
na walang iba kung hindi si Engineer Bento. Pumasok si Engineer Bento at nagkamayan sila ng host bago maupo. Pambansang engineer. Bago yun ah. Ay, Engineer Bento, hindi niya po pala napansin. Yun na po ang tawag sa inyo ng napakaraming netizen sa Chirper. 3 na po ang tumawag sa inyo ng ganun. Ang ganda ng ngiti ni Engineer Bento. Sumubo ng chicharon na may kanin, kamatis at bagoong si Fred. Magaling talaga tong si Engineer Bento. Iba. Netizens na nagsabi. Sabi nito bago lumunok. Siya nga pala Sita. Gusto mag-reunion ng barkada sa linggo. Tumango si Sita. Saan gaganapin? Sa isla ni Rude. Gusto niya magkita-kita tayo sa airport niya. Dadalhin daw tayo ng piloto niya dun. Si Sita naman ang nabilaukan sa chicharon. May isla na si Rude. Hindi ako nagtaka. Nakakainis. Nag-flex na naman yung tangang yun, no? Oo, sinabi mo pa. Ikunento ni Fred yung chat at video call kanina. Habang umiinom si Sita at sa tubig naman ito nabilaukan. 1 minuto tuloy itong dinalahit ng samid. Nakakaasar, Fred! Nakakaasar! Naalala ko na naman yung pinagsasabi niya nung nakaraang taon. Naalala mo ba nung sinabi natin na malapit na tayong makabayad sa bahay? Kaysa mag-congratulate siya, sabi niya nakabili na sila ng pangatlong jet ni Michi. Ngayon nakabayad na tayo, airport at isla naman ang pineflex. Buisit! Ayan, ikwento mo na nasamid ako sa tubig. Sigurado, ikikwento niya na nasamid siya sa ano bang pinakamahal na inumin. Natawa si Fred kasi ang cute mairita ni Sita. Tapos si Alpha tawa pa ng tawa. Kung hindi mo lang kaibigan yung mga yun, alam mo, marami na akong nasampal nung araw. Hindi ko pinalusot. Nakatikim talaga. Nilingon ni Sita si Fred at tumaas ang kilay. Ba't tumatawa ka? Hindi ka ba naiinis? Sa'yo ko natatawa. Hindi sa kanila. Cute ka kasi. Tumahimik sandali si Fred na wala ang ngiti. Sa totoo lang, nainis ako kay Rude kanina. Pakiramdam ko na iwan na talaga tayo. Nainitan si Sita at umiling. Yan talaga mararamdaman mo. Kasi tuwing magkikwento tayo ng nagawa natin, magfe-flex siya ng mas malaking nagawa niya. Actually, no. Magfe-flex siya ng mas malaking nagawa ni Michi. Hindi naman nagtatrabaho yun eh. Puro inom nga lang yun. Napugik si Fred. Alam mo Sita, masaya naman ako na naging okay ang buhay ni Rude. Pero tuwing maaalala kong puro si Michi lang gumawa nun, tapos tayo, dala-dalawa tayong kayod ng kayod. Napapagod ako. Tapos magpe-flex pa sa Chirper. Hindi nakakatulong. Fred, alam ko yung sinasabi mo. Di ba last month dini-activate ko muna yung Chirper ko? Paano ba naman? Araw-araw kong nakikitang parelak-relak lang si Rude. Tapos lahat ng nakikita ko nakangiti. May success, may bagong kotse, may certificate, may bagong anak, na-promote sa trabaho. Alam ko namang hindi lahat sila nagpe-flex. Pero minsan, napupuruhan ako pag napa-doom scroll ako. Nawala ng ganang kumain si Sita. Alam mo, Fred, kung nakukonsumi ka, di natin kailangan pumunta sa reunion. Wag naman ganon, Sita. Gusto ko pa rin naman pumunta. Kahit na ganon yung mga yun. Kababata ko yun. Minsan sa 1 taon lang kami nagkikita-kita. Ikaw. Pero Fred, okay lang ba na hindi na ako sumama? Ayoko nang makarinig ng flex ni Rude. Okay lang sana kung si Armando lang ang nasa reunion. Okay lang. Sige, ako na lang pupunta. Pero iniisip ko, gusto ko nang bumili ng kotse. Ayokong nakataksi lang ako papunta sa airport ni Rude. Ako lang naman ang nakatapos ng college sa amin. Tapos ako pa walang sasakyan. Samantalang si Rude sinerte lang naman kay Michi kaya yumaman ng parang tanga. Si Alpha, tambay lang yun. Kailan lang natauhan yun. Ngayon, pabili-bili na lang ng imported na motor. Sumikat na kasi yung fitness stream niya.
Naagaw ang atensyon ng dalawa nang marinig na may promo ang GG na Motors. Ulitin ko mga viewers, first 3 callers, makakakuha ng 30% off. Kapag bumili ng bagong model na to, pwede pang magpa-customize ng kahit ano for free. Pagkatapos ng presentasyon ni Engineer Bento, pwede na kayong tumawag sa hotline sa screen. Nagtinginan ng dalawa at nagkaintindihan. Dinampot ang mga smartphone nila at nagsimulang tawagan ng hotline hanggang mauna sa promo. Sa sobrang kiking-kiki ng mag-asawa na may MyFlex, nagpipindot sila ng smartphone habang si Bento ay nagpipresenta ng kotse. Wala tuloy sa dalawang alamin ang nakaalam kung gaano ka innovative ang gulong nito na hindi bilog. Mabilis na lumipas ang mga araw. Miyerkules ng umaga. Na-deliver na ang bagong kotse ng mga alamin. Pagkakita ni Fred nito, hindi niya na problema ang itsura niya kapag dumating sa airport ni Rude nang nakataksi. Ang problema na niya ay kung paanong idadrive papunta ng airport ang kotse niyang triangle ang gulong. Nag-leave sa trabaho sina Fred at Sita. Agad na tumawag si Sita sa GG na Motors. Matapos tumawag ng 10 beses, inis na sabi ni Sita, "Fred, walang sumasagot ng phone. Na-scam tayo." Buisit na pinuntahan agad ni Fred si Mang Kahoy para ipaayos ang kotse. Si Sita naman, patuloy na tinawagan ang GG na Motors. Isang tingin pa lang ni Mang Kahoy sa 4 na triangle na gulong nito, sabi niya, "Nako, na-scam rin kayo." Gusto na ni Fred, nalamunin na siya ng lupa. "Rin po?" "Oo, na-scam rin yung pinsan ko. Sa sobrang scam neto, wala tayong makakahoy man lang dito. Buti diniliber pa." Huminga ng malalim si Fred. Hindi pwede ito. Ayaw niyang mag-taxi papunta sa airport. "May lakad po ako sa Biyernes. Kaya po kayang palitan yung mga gulong neto?" "Madali lang palitan ng mga gulong neto. Ang problema, hindi lang gulong ang problema nito." Napailing si Mang Kahoy. "Po? Sino po ka mo na bang patakbuhin to?" Umiling si Fred. "Buksan mo yung hood para maintindihan mo ko." Kakabakabang binuksan ni Fred ang hood. Nang makita niya ang laman nito, alam niyang hindi na nga sasagot si Engineer Bento. Kung engineer nga ito. 1 buong minutong natahimik si Fred at naawa si Mang Kahoy dito. Lumabas si Sita sa bahay. Hawak ang smartphone. "Fred, hindi pa rin sumasagot ang GG na moto." Natigilan si Sita sa nakitang itim na kahon sa loob ng hood. Hindi natiis ni Sita. Pinindot niya ang on at tumunog ang sound effects ng makina. Pinindot ni Sita ang off. Namatay ang makina. Nagkatinginan sina Fred at Sita. Laruan na hindi man lang umaandar ang kotseng nabili nila. Nagmakaawa si Fred kay Mang Kahoy na ayusin ang kotse. Na-flex na niya sa group chat kahapon na may bagong kotse sila ni Sita na i-deliver ng Miyerkules. Hindi pwedeng malaman ng barkada niyang na-scam sila ng ganito kalala. Sumapit ang Biyernes ng umaga. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nalagyan ni Mang Kahoy ang kotse ni na Fred at Sita ng bagong makina. Sa kaayawang mag-taxi at makita ang isla ni Rude matapos ma-scam, nagdahilan si Fred na nasira ang kotse nila ni Sita at inimbita ang barkada na mananghalian bukas sa bahay nila. Nakahinga ng maluwag si Fred dahil mabilis na pumayag sina Rude at Armando. Medyo nalungkot si Alpa na hindi na sila pupunta sa isla, pero pumayag din naman ito. Kaya sa halip na ang reunion ay sa isla, sina Fred at Sita ay naging host. Kinabukasan ng tanghali, si Rude ang unang dumating. Pagkakita pa lang ni na Fred at Sita sa magarang sasakyan nito, nabwisit na ang mag-asawa. "Fred,
Ano ba nangyari sa kotse mo? Di ba kabibili mo lang nun? Ano ba yun? Second hand? Umupo si Rude sa isa sa mga silya na nakapaidpid sa bilog na mesa sa kakapiranggot na garden ng mga di alamin. Wala pang isang minuto mula nung pinapasok ni Fred si Rude, nainita na siya. Brand new yun. Brand new. Ba't ganun? Ba't sira agad? Bago makasagot si Fred, may nag-doorbell. Lumalapit pa lang siya sa gate, alam na niyang si Alpha ang nag-doorbell. Dahil dinig na nagla-livestream ito. Hoy hoy hoy, mga tropang kads! Andito na tayo sa parang tangang bahay ni Fred. Alam ko. Dapat nasa airport na tayo ngayon ni Rude. Dapat papunta nga tayo sa isla niya eh. Kaso nagka-aberya. Yung bagong kotse kasi ni Fred, tumirik. Kaya dito lang tayo sa bagong bahay niya. Huwag kayong mag-alala mga tropang kads. Sa susunod, ipapakita ko talaga sa inyo yung isla ni Rude. Huminga si Fred ng malalim. Bago pagbuksan, si Alpha. Oh, Fred! Happy New Year! Niyakap ni Alpha si Fred. Fred, magilaw ka sa mga tropang kads natin. Naduling si Fred dahil biglang idinurot ni Alpha ang smartphone nito sa mukha niya. Hello? Alam ni Fred na streamer si Alpha, pero hindi niya alam na balak yatang i-livestream nito ang reunion nila. Tumatawang itinutukulit ni Alpha sa mukha nito ang hawak na smartphone. O sige mga tropang kads, bukas na tayo ulit. Nakangiting nagbasa ng chat si Alpha at natawa sa mga reklamo ng tropang kads. Alam ko! Sabi ko maghapon tayo ngayon, pero wala naman tayo sa isla ni Rude. Nakapag-workout na tayo kanina. Nakapag-daily routine na tayo. Nakita nyo na si Fred. Nakita nyo na rin sila Sandra kanina. Hinay-hinay lang. Mahirap naman yung ma-overdose kayo kay nila Lucia. Sandra? Lucia? Sino yung mga yun? Hindi napigil ni Fred na magtanong. Naging playboy na ba si Alpha? Nagwala ang chat at tumawa ng parang tanga si Alpha. Oh, sabi ng chat Fred, pakilala ko sa'yo sila Sandra. Pasensya ka na pre. Makulit tong tropang kads eh. Buti na lang madali akong kausap. Itinaas ni Alpha ang itim na slim fit na t-shirt nito at napanganga si Fred. Fred, eto si Sandra, si Lucia, si Amanda, si Katrina, si Jillian, at si Georgina. Isa-isang pinakilala ni Alpha ang mga miyembro ng perpektong six-pack abs nito kay Fred. Na-insecure si Fred. Wala siyang bilbil. Pero wala rin siyang kahit isang pirasong abs. Ab pala. O sige na. Tropang kads, nakakilala na ni Fred si na Katrina. Bukas nyo na ulit makikita sila Sandra. Tumatawang nagpaalam si Alpha sa chat. Nakahinga ng maluwag si Fred dahil hindi naman pala balak i-livestream ni Alpha ang reunion. Wala nang risk na makita ng tropang kads ang triangle na gulong. Tumunog ang smartphone ni Alpha ng parang bell ng boxing match at tumalo ng puso ni Fred nang bigla siyang niyakap nito. Fred! Narinig mo yun? Yung bell na yun! 1 million, Fred! Naka 1 million subs na ako! Ilang beses nagtatalon si Alpha at ilang beses din na nagtatalon ang puso ni Fred. Halo-halo na ang emosyon niya. Pagpasok pa lang ni Rude, nalait na ang sasakyan niya. Tapos, naalala niyang wala siyang abs dahil kina Jillian. At talagang ngayon pa naka 1 million subs si Alpha. Ngiti-ngiti. Nag-selfie si Alpha sa tabi ni Fred. Nangiting aso. Naglulundag at nagsisigaw si Alpha. Napuno ng woohoo at pasasalamat nito ang buong kalye 11:59. Kinausap nito ang chat at walang naintindihan si Fred hanggang sa umakbay ito sa kanya. Ano, pagkakain Fred? Hawakan mo yung phone ko. I-stream natin yung kotse mo. Ayusin ko. Ginisawan si Fred. Iyong reunion ni Fred at ng mga kababata niya
ay naging livestream celebration ng 1 million subs ni Alpha. Pagpasok pa lang ni Alpha ng bagong bahay ng mga di alamin, panay na ang pan ng smartphone sa paligid habang kausap ang chat. Pagkakita ni Alpha kay Rude, ikinwento agad ni Alpha ang nangyari sa gate. Sumama ang mukha ni Rude at natuwa si Fred. Alam ni Fred na nainggit si Rude. May isla at airport man ito. Wala itong 1 million subs. Mabilis na nakarecover si Rude at nagumpisang i-flex sa tropang cards ang isla. Inisa-isa nito ang mga facilities at services doon. Ipinagmalaki na pribado iyon at dahil kaibigan niya si Alpha, siya mismo ang magtutour kay Alpha at mga tropang cards kapag pumunta si Alpha doon. Maganda sunset doon. Sayang. Wala. Parang tanga kasi yung kotse ni Fred. Na-stuck tuloy tayo dito sa munting garden niya. Kumulo ang dugo ni Fred. Fred! Kinawayan ni Sita si Fred at agad siyang lumapit sa asawang nagpapaypay ng inihaw. Hindi mapapatay ni Alpha yung livestream? Bulong ni Sita. Bago makasagot si Fred, biglang tumayo si Alpha at lumapit sa ihawan. Fred! House tour! Tingin mo! Nanlaki ang mga mata ni Sita at siniko si Fred. Alpha! Bagong lipat lang kami. Magulo pa. Saka hindi ako komportableng kukunan mo yung bahay. Mabilis na sagot ni Fred. Okay lang yun, Fred. Tropang cards lang naman. Saka gusto ko ring makita yung bahay mo. Tara, tour mo kami. Tumayo na rin si Rude at lumapit sa ihawan. Ano ba naman yung mai-tour mo kami sa bago mong bahay? Sandali lang naman yun. Hindi naman isla to. Maliit lang. Ngayon lang naka-achieve si Alpha. Pambira ka naman, Fred. Wala pa si Armando. At wala pang inumin. Pero parang ibig ng maging violente ni Fred. Kilalang kilala niya si Rude. Alam niyang walang pakialam to sa tropang cards. Alam niyang gusto lang makita nito iyong bahay niya para malaman kung gaano kapanalo ito sa flex ngayong taon. Tumingin si Fred kay Sita at alam niyang pareho sila ng iniisip. Biglang nagkaingay ng parang tanga lang at tumingala sa langit ang apat. Armando, yung helicopter kanina, iyo ba yun? Tanong ni Rude, kabado. Napanood pa lang ng buong barkada at ni Sita na bumaba si Armando sa helicopter na naglanding pa lang sa pagkalaki-laking lote ni Don Pedro sa tapat. Syncropter yun, pre. Hindi helicopter yun. 2 hélice nun sa harap. Chill na inilabas ni Armando ang bote ng whiskey at glass galing sa mamahaling bag nito at ipinagsali ng barkada bago maupo. Hindi nakakibo si Rude. Natawa si Alpha at nagpalagutok ng leeg. Sina Fred at Sita naman nagkatinginan at itinago ni Fred sa samid ang tawa. Kailan ka pa nagkasyncropter? Tanong ni Rude. Bad trip dahil helicopter lang ang alam niya at private jet lang ang mayroon siya. Rude, huwag ka nang mainggit. Di naman akin yun. Pa-cropter ni Don Pedro yun kay Babe. Sandali. Don Pedro? Don Pedro Pekyan? Kabadong tanong ni Rude. Ayaw malamangan. Ikinuwento ni Armando sa barkada kung paanong natira siya at ang mag-ina niya sa munting babuyan. Matapos maipatalo ni Armando ang bahay sa sugal at maipatalo ni Archie sa sabong ng holen ang kubo. Nagka-inventoritis kasi kami ni Babe. Tinulungan kami nila Don Pedro. Binigyan nila kami ng pera. Tapos kinuha pa ni Don Pedro sa kumpanya nila si Babe. Pati ako inoperon. Pero alam nyo na mga pre. Laking gulat ng barkada ni Armando na ganoon pala ang naging lagay nito at ng pamilya nito. Nakatikim si Armando sa 3 dahil hindi ito nagsabi. Nagkakamot ng batok na nangako ito na magsasabi sa susunod. Sa kaayawang makarinig ng flex ni Rude at mayayang mag-house tour ni Alpha. Matapos maiihaw ang huling hita ng manok, nagpaalam si Sita na magpapahinga muna. Kung saan nauwi ang kwentuhan
At habang kumakaunti ang laman ng bote ng whiskey, palasing ng palasing ang apat. Kasabay nito, paubos na rin ang dinakdakan at sisig na in-order ni Sita at manok na inihaw nito. Mga pre, napanood nyo na ba to? Pinakita ni Armando ang video sa smartphone niya. Dumukwang ang magbabarkada para makita ang screen ni Armando. Parang tanga tong clip na to. Na-realize ni Fred na parte ito ng interview ni Engineer Bento at nawala siya sa mood. Sir, akala ko po hindi lumalagpas ng 50% ang efficiency ng makina. Tanong ng isang viewer ni Bento sa studio. Ay, Manong, huwag kayong nakikinig sa mga sabi-sabi. Di ba sinabi ko pa lang na umaabot tayo ng 200% efficiency dito? Cool na sagot ni Engineer Bento. 200% ho? Sabi niyo po kanina 125% lang. Sabi ng host, halatang nalito. Nabuga na si Armando. Nagtinginan sina Alpha at Rude. Tapos nagpugikan. Nagumpisang uminit ang mukha ni Fred. Ganito kasi yan. Dati, bilog ang gulong. Ang bilog, isang side lang, linyang nakakurba. Dahil sa gulong na triangle, 3 times ang efficiency natin. 3 times 50%. Ano? 125%. 150% po. Itinama ng host, ganadong mag-participate. Parang nakukuha ko na po, Engineer Bento. Kasi, 3 sulok ng triangle. Kaya, times 3 po. Pero saan niyo po nakuha yung 50%? Tumawa si Engineer Bento at tumingin sa camera. Hindi na mahalaga yun. 50%, 125%, 200%. Kung gusto nyo, 300% pa. Numbers lang lahat yan. Hindi na makahinga ang 3 barkada ni Fred sa katatawa. Si Fred naman, hindi na makahinga sa inis. Bakit ba kasi sa halip na manood ng interview ni Engineer Bento at alamin ng detalye ng binibili nilang kotse, nagapura sila ni Sita na makakuha ng discount. Alam niya kung bakit. Gusto niyang mag-flex. Gusto niyang nakakotse siya papunta sa airport ni Rude. Nangyari ito dahil ang laki ng pride niya. Napahilamos ng mukha si Fred. Alam niya na kung pinanood lang nila ni Sita ang Q&A, hindi sila na-scam ni Engineer Bento. Sa pangalawang pagkakataon noong linggo na iyon, gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Engineer Bento, tama po ba na kaya lumalaki yung efficiency ng makina kasi mas mahirap pagulungin ang gulong na triangle kaysa sa bilog? Parang yung muscle cars po, lumalaki yung muscles. Tumingin kay Engineer Bento, yung nagsalita sa audience. Naghihintay ng kumpirmasyon na tama ang pagkakaintindi niya. Oo, parang ganun pwede yun, parang ganun nga yun. Malapit doon. Ginanahan si Engineer Bento at nag-audience interaction ng parang tanga. Dahil nahihirapan ang makinang pagulungin ng triangle, na-exercise ito. Sa hirap, lalong lumalakas. Parang yung muscle car na sinasabi niya kanina. Kung ano man yun. Basta, tandaan nyo. Kung anong gusto nyo. Yun ang ibibigay sa inyo ng Gigina Motors. Ang nag-umpisa sa pugikan ay nauwi sa tawa ng makahulog silya. Si Fred lang ang natirang nakaupo sa silya at hindi tumatawa. Hindi ako nakagraduate pero alam kong tanga lang ang bibili dyan. Sabi ni Rude, gumagapang na bumalik sa silya at tumungga ng diretso sa bote ng whiskey. Nag-init ang mukha ni Fred. Pulang-pula hanggang tainga. Nalingunan ni Alpha si Fred na namumukod tanging hindi natawa. Fred, baka naman kaya sira yung kotse mo. Triangle ang gulong? Nang hindi sumagot si Fred at lalong pumula ang muka, nahulog na naman sa silya si Rude. Si Armando na gumugulong sa sahig. Babango na sana, kaso
Natawa na naman. Naluha na si Alpha sa katatawa. Fred! Fred! Paano mong nagawa sa akin to? Hindi na ako makahinga. Hindi na malaya ng apat na lasing na dumating na pala si Mang Kahoy dahil pinagbukas ito ni Sita. Fred! Napalitan ko na yung makina. Saan ko iiwan yung speaker at yung apat na triangle na gulong? Ay! May bisita ka pala. Iwan ko na lang dito sa tabi. Natigilan ng parang estatwa si Fred at nanigas ang panga. Hindi niya na alam ang gagawin o ang sasabihin. Parang gusto na niyang matunaw. Ang mga barkada naman ni Fred, bilog na bilog ang mga mata. Nagbabanga si Mang Kahoy ng triangle na gulong sa tabi ng gate. Pag-alis nito, nagumpisa na namang maghagikikan ng tatlo. Si Armando at si Alpha ay parehong gumulong sa sahig sa katatawa. Fred! Itinuro ni Rud sina Alpha at Armando. Tingnan mo si Armando at si Alpha. Mas gumugulong pa sila sa triangle mong gulong. Dapat sila na lang nilagay mong gulong. Isa sa harap, isa sa likod. Umugong ang halakhak ng tatlo. Pula na ang paningin ni Fred. Kanina pa siya pinagtitripan ng mga tambay na ito. Mga walang alam kung hindi tumambay. Samantalang siya at si Sita pinaghirapan ng pag-aaral at nagtrabaho ng parang tanga. Hindi matanggap ni Fred na sila pa ni Sita ang katawa-tawa ngayon. Biglang tumayo si Fred. Kanina ka pa, ha? Nakakapikon ka na. Piningot ni Fred sa tainga si Rud. Aray! Masakit! Piningot din ni Rud si Fred. Nagpingutan sila ng parang tanga. Susuray-suray na nagtulungang tumayo sina Alpha at Armando. Naunang nakatayo si Alpha. Nabitawan niya si Armando dahil nakita niya ang dalawang nagpipingutan. Mga pre, parang grade 2 naman yan. Sabi ni Alpha, sabay hampas sa likod ni Rud. Napalakas ito at nabuwal si Rud. Fred, ba't mo tinulak si Rud? Sinapok ni Alpha si Fred. Binatukan ni Fred si Alpha. Rumesbak ng sapok si Alpha. Si Armando ang tinamaan. Piniga ni Armando ang ilong ni Fred. Naapakan ni Fred ang paa ni Rud. Natuluyan ng nagkapikunan ng apat. Magrarambulan na ng parang tanga ang grupong ito. Nang parang iyong nasa music video ni Bitoy. Dahil naka-earphones ng todo si Sita sa kwarto nila ni Fred, wala siyang kamalay-malay na nagrambulan na pala ang apat at umabot na sa tapat ng bahay ng mga Tino ang mga naglalaban. Nakita ni Matt ang apat at arestuhan ang kinahinatnan ng rambulang ito. Bumalatak si Matt. Nakatingin kay Alpha habang ibinababa sa mesa ang smartphone nito. Naubos battery mo. Naputol yung livestream nung dumating si Mang Kahoy. Sumandal si Matt, nag-cross arms at tiningnan isa-isa ang apat. Parang grade 2 na umiwas ng tingin ang mga ito. Si Fred nagsubo pa ng daliri. Sino sa inyo ang nagsimula ng rambulan kanina? Kabadong lumingon si Armando sa barkada bago tumingin kay Matt. Kami ay lasing lang naman, Matt. Alam mo naman, nagkasarapan lang. Naibakat pa ang pisngi mo sa lakas ng pagkakasampal. May bukol pa si Alpha. Mapula pa tenga ni Rud sa lakas ng pagkakahatak at yung ilong ni Fred sa tindi ng pagkakapingot. Dumukwang sa mesa si Matt. Ikinatang ang dalawang braso sa mesa at tinitigan ang apat isa-isa. Ulitin ko ang tanong. Sino ang nag-umpisa ng rambulan? Nagtaas ng kamay si Fred at mabilis na gumaya si Armando. Sabay na ginaya ni Rud at Alpha ang dalawa. Wala tayo sa principal's office. Nagkamot ng ulo si Matt. Nagrambulan kayo sa kalye. Pwede ko kayong kasuhan kasi bawal yun. Nagtinginan ng apat.
Naamin na sana si Fred na siya ang nagumpisa, pero tiningnan siya ni Rude at umiling ng bagya. Tumayo si Matt at inihatid niya ang apat sa kulungan. Kayo na bahala kung magsasampahan kayo ng kaso, pero bukas pa kayo lalabas dito. Masyado kayong lasing. Pagtalikod ni Matt, sabi ni Fred sa tatlo, "Salamat mga pre, nagtaas kayo ng kamay." Tumango lang ang mga lasing na nagrambulan ng parang grade 2. Ano ba yung nangyari sa atin na yun? Umupo si Armando sa sahig sa tabi ni Fred. Nabuisit ako kanina. Alam ko na ako na ang talunan sa flex ngayong taon. Nakasimangot na umupo sa sahig si Fred. Talunan sa flex. Nagtaas ng t-shirt si Armando at naggamot ng tiyan. Umupo si Alpha sa tabi ni Fred at sumandal sa pader. Hindi tayo nagpe-flex. Mali yun. Kayabangan yung ganon. Hindi dapat ganon. Pang beta yung ganon. Tropang Alpha to. Wala namang beta sa atin dito. Tumawa si Rude at umupo sa tabi ni Alpha. Anong hindi nagpe-flex? Panay ang pakita mo ng mga Sandra mo sa future. Araw-araw ka sa gym. Siniko ni Alpha si Rude. Nag-share lang ako. Bakit tingin mo flex na agad? Kung naiinggit ka, di gayahin mo ko. Itinaas niya ang t-shirt at pinagpipindot isa-isa ang abs ng parang grade 1. Hindi ako masyado sa chirper. Mas gusto ko face to face, sabi ni Armando. Tumawa si Alpha at lumingon kay Armando. Ang lakas ng dating nun, pre. Matinding flex yun. Natawa si Armando. Hindi flex yun. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Itong dalawang to ang ma-flex. Fred, halatang kaya ka bumili ng kotseng triangle para i-flex sa amin, Fred. Ikaw, Rude. Lagi kang kailangan mas maganda yung sayo. Matuto ka namang makontento. Ako, alam ko, nagpe-flex din ako. Kailangan tama ako lagi. Aminado ko dun. Amin ni Alpha, patuloy pa rin ginagawang keyboard ang abs. Si Rude kasi sobrang tindi mag-flex. Katwira ni Fred bago hinarap si Rude. Nung isang linggo, nung nalaman mong natagpusan na namin ni Sita yung bahay, nag-flex ka ng airport at isla mo. Ayaw mo kasing nalalamangan. Kailangan ikaw ang bida. Ako ang bida. Ikaw ang bida. Ikaw lang ang nakatapos dito. Kaya ikaw lang ang dapat meron ng lahat ng bagay. Diba? Kaya ka nagagalit sa akin. Aminin mo na, Fred. Hindi mo maatim kapag may magandang nangyari sa akin. Kasi pakiramdam mo, ikaw dapat ang naka-experience nun. Sagot ni Rude. Natahimik si Fred. Pangit man ang tunog ng mga sinabi ni Rude. Hindi man niya naisip iyon dati ng ganoong kadiretso. Napagtanto niya na tama ito. Entitled siya dahil natapos siya ng kolehiyo at siya ay na-guilty. Masaya ako na okay ang buhay mo, Rude. Pero ang hirap kasing tanggapin na pinaghirapan ko yung pag-aaral. Tapos ikaw, tinamad kang mag-college. Tapos ikaw pa ang may airport at isla ngayon. Hirap na hirap kami ni Sita araw-araw. Pero kahit anong gawin namin, walang-wala kami sa'yo. Ang ganda ng buhay mo. Hindi naman sa akin yung isla. Kay Don Pedro yun. Sa totoo lang, natuwa pa akong nasira yung sasakyan mo. Kasi kung hindi, nalaman yung hindi sa akin yun. Kasi biglang gagamitin pala ni na Don Pedro. Saka hindi naman ako tinamad mag-college. Sabi ko lang yun kasi wala akong naipasang entrance test. 5 schools yun, Fred. Wala talaga. Ikaw ang may magandang buhay. Hindi ka bobo gaya ko.
natapos ka sa college. Tapos close na close pa kayo ni Sita. Anong meron ako? Magandang mansyon at jet? Ipagpapalit ko lahat yun kung magiging close kami ni Michi, gaya nyo ni Sita. Walang nakakibo sa barkada. Ayan, kaya hindi ako nagpe-flex. Palakihan kasi. Magbabarkada tayo, wag yung mga ganyan. Nag-wave off ng kamay si Armando. Humagikgik si Alpha. Oh, ayan ka na naman. Nagpe-flex ka na naman na hindi ka nagpe-flex. Tumawa si Armando. Bigla akong naalala. Si Rude at saka si Fred. Laging may dalang gamit sa school. Tapos pinaglalaroan natin. Nagpe-flex kayo nun, no? Oo nga. Nagpe-flexan nga sila nun. Sang-ayon ni Alpha. Umiling si Fred at nahilo. Hindi ako nagsimula nun. Si Rude, nagdala ng turumpong pinakamalaki nung grade 5. Nagmustra ng malaking malaki si Fred. Oy, hindi ako. Nung grade 4, may dala ring maliit na turumpo si Alpha. Nasira natin kasi pipitsugin. Sabi ni Rude. Oh, ayan ka na naman. Pati yung nasirang turumpo ko, mamalitin mo pa. Bangketa lang yun, pre. Maawa ka. Nagtawanan ng 4. Naso kasi Fred at kinabog-kabog ni Armando ang likod nito. Kay Alpha pala nagsimula yung flexan. Sabi ni Armando. Hindi. Hindi lang naman yun ang dinala nating laruan sa school. Si Fred, may koleksyon ng goma. Tinuro ni Rude si Fred. Naalala ko yun. Nagbabarilan tayo ng goma nung grade 3. Ay oo nga. Sabi ng naglalaro ng abs. Naalala ko yun. Sobrang saya nun sa putikan. Umuulan pa nang parang nasa gera tayo. Gas-gas tuhod ni Fred kasi nalaglag sa butas. Naghagik-gikan ng 4 at masayang-masayang nagkukwentuhan ng nakalipas nang parang hindi nagrambulan kanina lang. Ikaw pala Fred ang nagpauso ng flex. Tapos ikaw pa nagagalit. Sabi ni Armando. Hoy, Armando! Para kang si Pilato. Matinding maghugas. Nung grade 2, nung uso pa yung sabong ng Holland, may Holland ako. Tapos nagdala ka ng mas malaki. Tapos sabi mo, bebe, mas maliit yung Holland mo. Dinuro ni Fred si Armando sabay tawa. Tumahimik ang lahat ng parang may exam. Pilit iniisip kung may nauna pang nag-flex. Ay pre, ikaw nga una. Ikaw pala dapat ang nagtaas ng kamay kanina. Ibinabana ni Alpha ang t-shirt dahil nangalay na ang daliri nito sa kapipindot. Ha? Hindi pwede. Baka may mas maaga pa. Malokong nagwagwag ng kamay si Armando. Umiling si Alpha. Hindi, pre. Yun talaga. Kasi, nung grade 1, tangang-tanga pa tayo nun. Nagtatago-taguan lang tayo nun. Saka, langit lupa. Dagdag ni Rude. Kay Armando pala nagumpisa eh. Ikaw ang guilty. Pataw ni Fred sabay tawa. Oo. Nagtuturoan na naman kayo. Mamaya, naggigiraan na naman kayo. Tapos rambulan na naman. Saway ni Matt. Ano, may magsasampa ba ng kaso? Umiling ang 4. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo ang kanina ka pa ha, nakakapikon ka na. Please like, comment, share at subscribe. Kung gusto nyong ma-notify tuwing may bagong istorya,
pindutin nyo na rin ang notification bell. Ang lahat ng kwento ni Pedro Pecyan ay nasa Wattpad din. Link in the description. Please share, comment, and leave a star. Kita-kita tayo ulit sa susunod na istorya.